Samantala, uminit ang diskusyon sa social media kung alin sa collegiate leagues UAAP o NCAA ang mas mahusay sa pagpoproduce ng mga manlalaro hindi lang para sa PBA, kundi sa pandaigdigang entablado ng basketball. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Kasunod ng pag-alis ni Jonty Miller sa San Beda University Red Lions at mga haka-haka ng posibleng paglipat niya sa UAAP, umiinit ngayon ang usapan sa local basketball community tungkol sa matagal ng debate kung alin sa dalawang collegiate leagues, UAAP o NCAA, ang mas epektibong nakakapag-produce ng kalidad ng mga manlalaro para sa PBA. Ayon sa isang post ng Pilipinas Basketball, madalas ituring ang UAAP sa kasalukuyan bilang gold standard ng collegiate basketball dahil sa mas modernong sistema, mas malaking pondo sa recruitment at kakayahang makahikayat ng top prospects. Dahil dito, marami sa mga produkto ng UAAP ang karaniwang napipili sa unang bahagi ng PBA draft at mas handa sa sistemang ginagamit sa professional na liga. Samantala, nananatiling kilala ang NCAA bilang pinanggagalingan ng mga manlalarong may pisikal na laro, tibay ng loob at mas mataas na work ethic, mga katangiang mahalaga para sa pangmatagalang karera sa PBA. Marami ring mga kasalukuyang PBA stars ang nagmula sa NCAA, patunay ng matibay nitong pundasyon sa paghubog ng professional talent. Halimbawa ay sina Scottie Thompson, Calvin Oftana, CJ Perez, Adrian Nocum at Robert Bolick. Habang mula naman sa UAAP ay sina Justin Baltasar, Juan Gomez de Leaño, CJ Cancino, Chris Newsome at Xavier Lucero. Sa kabuuan, bagamat nangunguna ang UAAP sa aspeto ng exposure at modernong paghahanda, patuloy namang pinapatunayan ng NCAA ang papel nito bilang pinanggagalingan ng matitibay at consistent na mga manlalaro sa PBA. Isang diskusyong muling nabuhay kasabay ng issue ng kinabukasan ni Jonty Miller. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now.